Sa ulo ng mga pangunahing balita, Pangulong Marcos nagbigay ng 50 milyong pisong donasyon sa mga apektado ng lindol sa Cebu. Department of Health magtatayo pansamantala ng hospital tent para tugunan ang apektado ng 6.9 na lindol. House arrest ni dating Pangulong Rodrigo Duterte adopted na ng Senado. Defense Secretary nanindigang walang kudita. At 2 akusado sa Barayuga murder case sumuko na. Gabi po, itong Euro TV Primetime Balita. Ako po si Henry V. Nicolas. Kami po ang inyong magiging tagapaghatid balita. Ako si Vanessa Cleofas. At ako naman si Mia Layagi para sa detalye ng mga balita. Nasa Cebu ngayon si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Para mamahagi ng donasyon para sa mga pamilyang apektado ng magnitude 6.9 na lindol. Sa pamamagitan ng Department of Budget and Management o DBM, inatasan ng Pangulo na mag-release ng 150 million pesos mula sa Local Government Support Fund para sa probinsya. 10,000 piso naman ang matatanggap ng mga pamilyang nasiraan ng bahay. Narito ang report mula kay Catherine Landicho. Nagbigay si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng 50 milyong piso na donasyon para sa lalawigan ng Cebu. Ito'y kaugnay sa pagsasaayos ng mga infrastruktura sa lugar. Inihayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na maglalaan ang Office of the President ng 50 million pesos bilang ayuda para sa lalawigan ng Cebu matapos ang pagtama ng 6.9 magnitude na lindol. Ayon kay Pangulong Marcos, tatanggap din ng 20 million pesos ang lungsod ng Bogo at mga bayan ng San Remigio at Sugod bilang bahagi ng agarang tulong. Bukod pa rito makakatanggap ng 10 milyong piso bawat isa mga bayan ng Bantayan, Daan Bantayan, Madridejos, Medellin, Santa Fe, Tabogon at Tabuela. Maglalaan din ng 20 million pesos para sa mga ospital na pinapatakbo ng Department of Health at karagdagang 5 milyong piso para naman sa bawat provincial hospital sa lalawigan. Inutusan din ng Pangulo ang Department of Budget and Management o DBM na agad na i-release ang 150 million pesos mula sa Local Government Support Fund para sa probinsya ng Cebu at karagdagang 75 million pesos para sa mga lokal na pamahalaan ng San Remigio, Bogo at Medellin. Layunin ng mga pondong ito na mapabilis ang rehabilitasyon ng mga apektadong lugar at matulungan ang mga mamamayang labis na naapektuhan ng lindol. Inuutos din ng Pangulo na magtayo ng isang tent city para sa mga nawala ng tirahan dahil sa magnitude 6.9 Cebu earthquake. Ang desisyon namin, ang gagawin natin, kukuha tayo ng mga tent na malalaki at itatayo natin, kagaya ng sinabi ko sa ating mga LGU executives. Ito yung mga tent ng Red Cross na ginamit nung COVID. At ito ay mabilis itayo at kahit umulan, hindi problema. Kaya yun ang dadalhin namin dito sa ngayon. And we will then, doon sa kung saan nilalagay yung gagawa ng tent city, kung tawagin, ay lalagyan din natin ng siyempre lahat ng facilities. Titiyakin natin na may food supply, may water supply, may kuryente, kung kailangan mag-genset, kung anuman ang pangangailangan ng tao, ay titiyakin natin na meron. Bukod dito, tiniyak din ng Pangulo ang pagbibigay ng 10,000 piso na tulong pinansyal sa mga nasira ang bahay dahil sa lindol. Inanunsyo rin ni Pangulong Marcos na na-inspeksyon na ng DPWH ang naturang hospital kung saan maaari na makabalik ang mga pasyente sa pasilidad. Para sa Euro TV News, Catherine Landicho, sumasaludo sa bawat Pilipino. Isang araw na ang nakalipas mula ng yanigin ng magnitude 6.9 na lindol ang Cebu, ngunit hanggang ngayon ay patuloy pa ring nararanasan ng mga aftershock sa lugar. Dala ng trauma at takot na bumalik ng kanilang mga tahanan sakaling magkaroon muli ng lindol, ang ilang mga residente kanya-kanya na lamang munang diskarte at sa mga kalsada na nagpalipas ng gabi. May karagdagang balita si Graciela Corazon. Ilang residente at biktima ng lindol sa Cebu na pipilitan na matulog na lang sa kalsada. Ang ilan pa sa kanila natutulog ng nakabalot sa plastic bag dahil walang masilungan. Dahil sa pananalasa ng magnitude 6.9 na lindol sa Poco, Cebu, ang mga residente ng Barangay Nylon ay mas pinili na lang na humiga at matulog sa kalsada upang makapagpalipas ng gabi dahil sa sunod-sunod na aftershock.
Malapit umano sa dagat ang tinitirhan ng mga residente kaya inabisuhan sila na huwag na muna magpalipas ng gabi sa kanilang mga tahanan. Bumalik naman na sa kanilang mga tahanan ang ilang residente makalipas ang 2 araw na pananalasa ng lindol. Habang ang ilan ay mas piniling manatili na lang muna sa kalsada dahil sa pangangamba ng aftershock. Dahil naman sa kakulangan ng mga tent, ilang mga residente sa Mahawak, Madilim, Northern Cebu ay napilitang gumamit ng plastic bags bilang pansamantalang masisilungan habang bumubuhos ang malakas na ulan sa naturang probinsya. Ayon sa ulat, nasira ng lindol ang kanilang tirahan. Kaya naman lumikas sila sa bundok. Wala umanong masisilungan ng mga ito kaya napilitan silang sumuot sa loob ng malalaking plastic bags. Samantala, patuloy naman ang isinasagawang search and rescue at tulong mula sa iba't ibang ahensya upang maipahatid ang kinakailangang tulong para sa mga apektadong mamamayan ng Cebu. Umabot na sa 3,036 ang naitalang bilang ng aftershocks ng naranasang magnitude 6.9 na lindol sa Cebu, ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Para sa EuroTV News, Graciela Corazon, sumasaludo sa bawat Pilipino. Mga K9 dogs at search and rescue team ang ipinadala ng Philippine Coast Guard para umagapay sa pagtama ng 6.9 magnitude na lindol sa Cebu. Sakay ng BRP Teresa Magbanwa ang ilang doktor at nurse para sumuri sa mga lubhang naapektuhan. Tunghayan ang detalye sa aking report. Nagsimula na kaninang hating gabi ng Webes October 2 ang search and rescue retrieval operations ng Philippine Coast Guard K9 units mula Maynila sa Cebu na apektado ng magnitude 6.9 na lindol. Inuna nila ang isang gumuhong apartel na matatagpuan sa Mansueto Street, Barangay Lourdes, Bogo City. Kasama ang mga kinatawan ng CDRRMO at BFP, ininspeksyon ng mga Coast Guard SAR dogs ang gumuhong gusali na may 4 na palapag. Nakarating na rin sa Bogo City ang 2 portable water desalinator na gagamitin sa pagsusupply ng malinis na inuming tubig para sa mga bumabangong residente matapos sirain ng lindol ang water pipeline ng syudad. Kaya nitong mag-supply ng hanggang 20,000 liter ng malinis na inuming tubig kada araw. Samantala, ligtas ding nakarating sa Bogo ang karagdagang 6 na K9 unit ng Philippine Coast Guard sakay ng C-130 mula Maynila. Layo nilang palawakin ang nagpapatuloy na search and rescue retrieval operations sa lugar. Sakay rin ng BRP Teresa Magbanwa ang 36 na doktor, nurse at medical personnel ng PCG na nasa San Remigio, Cebu na ngayon. Bukod rito, 8 Coast Guard K9 unit na ang nagpapatuloy ng SAR at retrieval operations mula Maynila na binubuo ng 8 personnel at 6 na K9 working dogs. Mamayang gabi naman ng alas 11 ang alis ng BRP Gabriela Silang mula Maynila upang maghatid ng food packs at evacuation supply bukas, ika-3 ng Oktubre. Sa naturang transport mission, katuwang ang PCG, ang Philippine Charity Sweepstakes Office na kasalukuyang naghahanda ng 3,000 family food packs at 2,000 evacuation supply kits. Sa kasamaang palad, 3 PCG personnel ang nasawi nang mag-collapse ang San Remigio Sports Complex noong kasagsagan ng lindol. Para sa EuroTV News, ako si Henry V. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino. Department of Health pansamantalang magtatatag ng mga hospital tents para matugunan ang pagpapagamot ng mga individual na apektado ng lindol sa Cebu. Kabilang sa mga serbisyong maaaring tugunan ay surgeries at diagnostics sa itatayong mga tent. At tunghayan ang detalye sa aking report. Nakatakdang magtayo ng pansamantalang hospital tent sa Cebu ang Philippine Emergency Medical Assistance Team o PMAT ng Department of Health o DOH. Ito'y para makapagbigay ng agarang gamutan sa mga pasyenteng nangangailangan ng tulong na naapektuhan ng magnitude 6.9 na lindol na tumama sa probinsya. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, kayang magsagawa ng surgeries, consultation, laboratory at diagnostics sa itatayong mga tents. Magsisilbi rin itong pangalawang pagamutan pansamantala ng mga pasyente habang ang iba sa mga pasilidad sa ospital ay nasira rin ng tumamang lindol. Ang PMAT ay maituturing na Emergency Medical Type 1 Fix na nakarehistro sa Internationally Deployable Teams ng World Health Organization o WHO na matatandaang idineploy noon sa Myanmar,
upang rumesponde rin sa mga residente doon dahil sa tumama ring malakas na lindol. Samantala, bilang bahagi pa rin ng pagresponde ng DOH sa Cebu, dumating na rin ang iba pang karagdagang gamot at mga medical supply sa probinsya. Sakay ito ng C-130 sa pakikipagtulungan ng DOH sa Office of the Civil Defense o OCD. Nagkakahalaga naman ng mahigit sa 933,647 na halaga ng mga gamot at medical supplies ang dinala sa Cebu na mula sa DOH Central Visayas. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofa, sumasaludo sa bawat Pilipino. Samantala, pinamamadali ni DPWH Secretary Vince Dizon ang pagsasagawa ng inspection sa mga nasirang infrastruktura kasunod ng malakas na lindol sa Cebu nitong nakaraan. Ang hakbang na ito, layong padaliin din ang paghahatid ng tulong at responde maging ang pagsasaayos ng mga nasirang infrastruktura. Si Criza Lopez para sa balita. Ipinag-utos ni Public Works Secretary Vince Dizon ang mabilis na pagsusuri ng mga istruktura matapos yanigin ng mapaminsalang lindol ang Cebu. Ayon kay Dizon, makatutulong ang mabilis na pagsusuri ng mga gusali, tulay at kalsada para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Gayon din ang mabilis na paghahatid ng serbisyo at pangangailangan katulad ng pagkain, tubig at gamot. Anya, sa oras na makuha nila ang resulta ng pagsusuri, agad na iuutos ang pagsasaayos nito ng sa gayon ay mapakinabangan na ng publiko. Tayo sa National Highway, after nun, pati yung mga maliliit, kahit barangay road yan, ayusin natin lahat yan. But we are expecting more heavy equipment to arrive tonight and tomorrow, coming from all over Cebu. No more than 100 heavy equipment, mga backhoe, grader, dump truck. May mga ano din tayo, no? May mga pison din tayo, no? Yes po. Oh. Inutusan na rin ang Regional Director ng DPWH na tawagan ang lahat ng mga kontraktor na nakabase sa Cebu para tumulong sa pagsasaayos ng mga nasirang infrastruktura. Sinabi niya na magtutulungan ang pribadong sektor at pampublikong sektor para maisaayos ang sitwasyon sa Cebu. And I told the Regional Director, tawagan na lahat ng kontraktor dito, tumulong silang lahat. Kahit walang bayad, advance muna. No, we are assuring them that we will pay them, but now, that is not the time now. Ngayon, we will just do everything. Lahat dapat ito, private sector, government sector, magtutulungan tayo para maayos lahat ito. Pati itong ospital, sasabihan ko na yung mga private contractor, gawin na nila ito. Tiniyak din ni Dizon na sa kabila ng mga natamong pinsala ng mga infrastruktura, hindi pa naaantala ang paghahatid ng suporta para sa mga biktima ng lindol. Pinapunta po kami ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Cebu. Nanggaling po kami ng Masbate, pero sabi ng Pangulo, dumiretso na kayo sa Cebu. Nandito kami ngayon. Ang sabi niya, lahat ng immediate na kailangan ibigay. Kasama ko si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD. Nagdala na ng food packs, nagdala ng hot meals, lahat. Nandito na. Kasama din namin si Cristina Frasco, tsaka si Congressman Duke Frasco, tsaka si Congressman Shimura. Nagtutulungan kaming lahat to give everything na kailangan ng mga kababayan natin. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino. Samantala, matanda na, mag-isa at may karamdaman pa. Ganito inilarawan ng ilang mga senador ang kasalukuyang kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa loob ng detensyon sa ICC sa The Hague, Netherlands, kaya makabubuti raw kung makalalaya na ito. Kaya naman itong Miyerkules, inadapt na ng Senado ang resolusyon na humihiling ng House arrest para kay Duterte na sinang-ayunan ng 15 senador. Tunghaya ng detalye sa report na ito. Sa gitna ng gumugulong na debate patungkol sa kung ipagpapatuloy pa ang paglilitis ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon ay malubha na umano ang cognitive condition, mas lalo lang din lumakas ang panawagan ng kanyang kampo para sa kanyang interim release mula sa detensyon. Dito sa Pilipinas, gumawa na rin ng hakbang ang Senado upang subukang maiuwi na ang dating Pangulo, lalo na sa kasalukuyang lagay ng kanyang kalusugan. Pinangunahan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, running mate ni Duterte noong halalan 2016, ang pagtalakay ng mataas na kapulungan sa Senate Resolution No. 144 o ang resolusyon na hinihikayat ang ICC na gawaran ang dating Pangulo ng house arrest under humanitarian considerations. Sa ilalim ng resolusyon, humihiling ito sa ICC na magtakda ng medical professional na titingin sa kakayahan ni Duterte na lumahok sakaling lumabas sa resulta ng
mas lalala pa ang kondisyon ni Duterte sa loob ng detensyon, hinihiling na resolusyon na gawaran na lamang siya ng house arrest bilang alternative detention. Sa kanyang privilege speech, iginiit ni Cayetano na sa kabila ng mga akusasyon laban sa dating Pangulo, nananatili pa rin itong not guilty at na may karapatan din na magkaroon ng due process at humanitarian treatment gaya ng ordinaryong mga mamamayan. It is not against the tenets of human rights to allow any person, especially a former president of the country, to be under house arrest or to be under a country supervised under ICI, especially in the condition of President Duterte, who is 80 years old, who is, well, at least when he was brought there, was mentally strong. Balik tayo sa humanitarian. Pag tinakpan natin yung pangalan o yung mukha niya, at ganun yung sitwasyon, tutulong ba tayo o hindi? Di ba? Depensa ni Cayetano, hindi layo ng resolusyon na mabaliwala ang bigat ng mga aligasyon at kaso ni Duterte sa ICC, ngunit hindi rin aniya dapat magdusa ang dating Pangulo sa detensyon na parang pinaparusahan na kahit hindi pa nahahatulan. This is not only for him but it is for us as a nation. I cannot imagine what the country will do if something, I don't want to say it, but if something happens with him in the detention center at wala man tayong ginawa. Para naman kay Majority Leader Mig Zubiri, ang pagsusulong ng resolusyon ay hindi na dapat tingnan bilang pamumulitika. Sa halip, pagpapakita ng habag sa kapwa Pilipino, lalo na para sa dating Pangulo ng bansa na ngayon ay lumalala na rin ang kalusugan. Git niya, gaya kung paanong nabibigyan ng humanitarian considerations ang ilang dating Pangulo na na-convict noon, maging ang mga Pilipinong nasa death row sa ibang bansa, dapat ay mabigyan din ng ganitong pagkakataon si Duterte. You have a leader, former leader of the president, on isolation in that area na not assisted, talagang madideteriorate yung tao, Mr. President. Ako, hindi na po ito politika. Huwag nyo nang isipin, DDS o Marcos or kabila. Hindi po. Ito po, I'm speaking as a son who has a father that has the same illnesses that the president is feeling right now. So mine is more an humanitarian, compassionate request. 15 senador ang pumayag na maipasa ang resolusyon, kabilang na sina Cayetano, Zubiri, Bato de la Rosa, JB Ejercito, Jinggoy Estrada, Win Gatchalian, Bongo, Ping Lacson, Loren Legarda, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Padilla, Erwin Tulfo, Joel Villanueva at Mark Villar. Tatlo naman ang hindi sumang-ayon dito, kabilang na sina Kiko Pangilinan, Bam Aquino at Senator Risa Hontiveros. Sang-ayon naman daw si Hontiveros na dapat magkaroon ng humanitarian considerations sa kapwa Pilipino, ngunit hindi naman daw ordinaryo ang kaso ni Duterte. Question niya ang tila pagpupusige ng gobyerno na maiuwi si Duterte sa mukha ng humanitarian reasons gaya ng edad at kalusugan sa kabila ng bigat ng kinaharap na kaso. Gayong dito sa Pilipinas, hindi man lang ito maisulong para sa mga ordinaryong Pilipino. Nagmumukaring isa pang halimbawa ng ating gobyerno na nagbibigay ng special treatment sa isang makapangyarihang individual. Tila ba'y isa na naman itong patunay na ang batas ay marahas sa karaniwang Pilipino, pero malambot sa iilang may kapangyarihan. Kapag ordinaryong lolo ang inakusahan ng nagnakaw, pwedeng kulong agad at di makapagpiyansa. Pero dito, gobyerno mismo ang lumalaban para bigyan ng house arrest ang isang taong akusado ng mga napakamabigat na krimen. Sa botong 15-3-2, naipasa sa Senado ang resolusyon habang nananawagan din si Cayetano sa Malacanang na ikonsidera ang panawagang ito. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino. Tuloy-tuloy ang kaso ng National Bureau of Investigation ng NBI kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Kasunod yan ang panibagong reklamo sa dating alkalde. Sa pinakabagong reklamo, 30 falsification of public documents ang inihain ng NBI kay Guo at sa pamilya nito. Sunod na yan sa report ni Criza Lopez.
Inanunsyo ng National Bureau of Investigation o NBI na sinampahan ng Bulacan South District Office si dating Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo at ang pamilya nito. Ayon sa NBI, 30 counts of falsification sa pampublikong dokumento na may kinalaman sa Businesses Article of Incorporation, Secretary Certificate at 2021 General Information Sheet. Bukod pa rito, kinasuhan din ng 30 counts si Guo ng simulation of minimum capital stock sa ilalim ng anti-dummy law at 4 counts of falsification sa mga pampublikong dokumento na ginagamit para sa mga negosyo katulad ng occupancy at building permit. Maliban kay Guo, kinasuhan din sila Sheila Guo, Seymen Guo at Lin Wenyi. Ayon sa NBI, nakita sa investigasyon na tumatayo bilang mga incorporator ng ilang mga kumpanya sa Marilao ang pamilya ni Guo, kung saan pagmamay-ari nila ang malaking bahagi ng share nito. Nakaraang araw din ay sinampahan ng NBI si Guo ng kasong kriminal at administratibo. Para sa EuroTV News, Quiza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino. Stable o kalmado ang Armed Forces of the Philippines kasunod ng mga ugong-ugong na umanay kudeta ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro. Pinasinungalingan rin ng AFP ang aligasyon at nanindigang para sa bayan ang kanilang serbisyo, hindi para sa iilang politiko lamang. Tunghayan ng report mula kay Alvin Pelobel. Nanindigan sa Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na walang planong kudeta sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang binigyan ni Teodoro at iginiit na stable aniya ang estado ng Armed Forces of the Philippines. Ang malinaw raw na sagot sa kasalukuyang issue ay ang project management, pagtugon sa infrastruktura at pagpapanagot sa mga sangkot sa korupsyon. Sa ganang akin, sa Department of National Defense, stable ang Armed Forces. Dahil ang problema ng bansa ay hindi militar. Ang solusyon, hindi din militar. Ang solusyon ng mga problema ay tamang project management, tamang pagtugon sa infrastruktura na sinusubukan tugunan, at ang korupsyon na dapat ang mga may kinalaman dito kahit sino, kahit na gaano kataas, ay maparusahan. Ayon naman sa AFP, kasinungalingan ang naturang alegasyon patungkol sa kudeta. Paliwanag ng AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerex Trinidad, hindi raw nakasalalay sa politika at personalidad ang kanilang katapatan, kundi sa saligang batas at sa kapakanan ng mga Pilipino. Pinaalalahanan naman ng Pangulo ang mga sundalo sa pagtindig sa kanilang tungkulin sa ilalim ng konstitusyon. What our modernizing armed forces need at this crucial time. We must not, we will not stand idle in the face of such threats. This is where your role in the AFP becomes indispensable. To hold the line and do it with resolve, with clarity and loyalty to your constitutional duty. Giit naman ni Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Guisha, alam umano ng mga sundalo ang kanilang tungkuling ipagtanggol ang bansa. Bagay na pundasyon daw ng pagkakaisa ng mga militar na sumasalamin sa pagiging tapat sa kanilang sinumpaang tungkulin. Lumabas ang isyu ng kudeta sa gitna ng nagpapatuloy na investigasyon sa katiwalian sa flood control project sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobelio, sumasaludo sa bawat Pilipino. Sa ibang balita, nagkasa ng kilos protesta ang ilang estudyante at guro ng Pampanga State Agricultural University para kundinahin ang korupsyon sa mga proyektong pang-infrastruktura. Nanawagan rin sila ng accountability para sa mga politiko at opisyalis ng gobyerno na sangkot sa anomalya. May report si Shai Morales. Daan-daang mag-aaral mula sa Pampanga State Agricultural University o PISAU ang nagprotesta sa loob ng kanilang pamantasan nito lamang Miyerkules para ipanawagan ang malawakang korupsyon kaugnay ng flood control projects. Pinangunahan ng Supreme Student Council ang kilos protesta na sinuportahan naman ng mga guro, empleyado at iba pang mga progresibong samahan. Nagmarcha naman ang mga kalahok sa protesta tungo sa Administration Building ng paaralan bilang panawagan sa pananagutan ng mga sangkot na opisyal sa kontrobersyal na flood control projects ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Nagsindi pa ng kandila ang mga mag-aaral bilang parte ng demonstrasyon sa White Wednesday Walk sa pamantasan.
Nanawagan ang mga nagprotesta na managot ang mga politikong sangkot sa mga substandard na flood control projects sa probinsya. Bago pa man ang White Wednesday Walk sa Pisau, ay nauna nang maglunsad ng kabi-kabilaang kilos protesta ang iba't ibang progresibong samahan sa Pampanga ukol sa kaparehong issue. Para sa EuroTV News, ako si Shai Morales, sumasaludo sa bawat Pilipino. Dahil sa kaso ng umano'y pagpatay sa anak ng kanyang amo, hinatulan ng bitay ang isang OFW sa Kuwait. Nakamonitor naman ang Department of Migrant Workers o DMW sa naturang OFW para matiyak ang kanyang karapatan. Tunghayan ang balita kay Alvin Pelobelio. Nakabinbin pa ang pagpapasailalim sa bitay sa isang overseas Filipino worker o OFW sa Kuwait dahil sa kasong pagpatay umano sa anak ng kanyang amo. As the Department of Migrant Workers, umapila sa kaso ng OFW ang Foreign Employment and Welfare Services sa Saudi. Inaresto ng Criminal Investigation Department ng Kuwait ang nasabing OFW Disyembre noong taong 2024, pero nitong Miyerkules lang siya hinatulan ng mga otoridad ng bitay. Sa ngayon, tiniyak ng DMW na nagpapatuloy ang kanilang suporta sa mga kaanak ng domestic helper. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, sinisigurado raw nila na mabigyan ng maayos na edukasyon at gabay ang pamilya ng OFW, partikular na sa mga menor de edad na anak ng OFW. Kabilang narito ang pagpapadala ng legal team upang maitulak ang katarungan sa mga OFW na nasa ilalim din ng death row. Kaalinsabay nito, patuloy ding binabantayan ng gobyerno ng Pilipinas ang kalagayan ng OFW upang matiyak na iginagalang ang kanyang karapatan. Mahigit 1,500 na overseas Filipino workers ang nangailangan ng legal na tulong, kabilang narito ang may mabibigat na kaso sa ibang bansa. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobelio, sumasaludo sa bawat Pilipino. Hindi naman naiwasang kondinahin ng mga transport groups na kabilang sa Magnificent Seven ang tila mabagal umanong pagpapatupad ng public transportation modernization program sa bansa. Samantala, ilang opisyalis naman ng LTFRB ang nais nila na mapababa sa pwesto. Nagbabalik si Graciela Corazon para sa detalye. Nanawagan ang Magnificent Seven na binubuo ng ilang transport group sa bansa kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na agad bigyan aksyon at ayusin ang tila nawawalang direksyon ng pagpapatupad ng Public Transport Modernization Program o PTMP sa bansa. Mariin din na ipinahayag ng grupo ang pagkadismaya ng mga ito sa mabagal at tila walang malinaw na direksyon ng implementasyon ng PTMP. Anila, palitan na ang namumuno dito at magtalaga ng may alam at karanasan sa transportasyon. Ayon sa Magnificent Seven, maraming sumusuporta sa PTMP sa paniniwalang makatutulong ito sa kabuhayan ng mga tsuper at operator, ngunit ngayon tila wala namang patutunguhan. Nanawagan rin ang mga ito ng malawakang pag-aayos ng mga regional director sa lahat ng ahensya kaugnay ang land transportation at pagtatalaga ng isang opisyal na mamumuno sa PTMP na may integridad at malalim na karanasan sa transportasyon. May pagkalat ang mga sumusunod. Number 1, agad ang pagbalasa o rehulahot ng mga regional director sa mga ahensya ng transportation pambuta na nang-presyo ng peso simula ng administrasyon na ito kahit sa OIC kapas di man lang. Masyado na sila komportable. Pangalawa, magyagawin na tao ng sa PTMP na alam at ramdam ang problema sa kalye. Pagod na po kami. Binigyan din ng Magnificent Seven ang problema sa route survey na anilay dekada ng tinatalakay, ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na resulta. Isa rin sa mga tinutukoy na issue ng grupo ang umano'y espesyal na pabors na ibinibigay sa isang transport group para mag-operate ng lab pass program sa Valenzuela City nang hindi man lang ipinapaalam o inaanyayahan ang ibang grupo. Ang pangalaman nila ito sa mga bus. Pwede yung programa ng pamahalaan, walang tayong dahil mga tutulong sa atin sa mananakay. Pero kung ano bibigyan dito, isang kadaya ng modern ang laki, yung itinga. Kaya sabi namin, kami na rin kabayan. So, ang gusto sa PTMP, ang gusto sa mga ang nga pagkabuhat. Wala rin ang supportang nakuha. Bakit isa lang? Bakit kami sinuporta na hindi pag-away sa programa nito?
naiiwan po ang PPMP. Kaya masama po ang loob namin kay Guadis. Giit pa ng grupo na magbitiw na sa pwesto si LTFRB Chairman Teofilio Guadis III at LTFRB NCR Attorney Zona Reset Tamayo dahil sa hindi na kontento ang mga ito sa trabaho na ibinibigay ng mga opisyal para ipatupad ang Public Transport Modernization Program. Alis ka na dyan, Chairman Guadis! Alis ka na dyan, Tamayo, NCR Director! Flood control ka na! Alis ka na dyan! Samantala, noong September 25, 2025, nauna nang magpadala ang grupo ng liham sa Pangulo na nilagdaan ng iba't ibang leader na bumubuo ng Magnificent Seven. Patungkol ito sa kanilang hinain at panawagan na umaasa sila na mabigyan ng malinaw at aksyon ang matagal ng problema sa PTMP. Binubuo ng Pasang Masda, Altodap, LTOP, Acto, Fedyodab, Stop and Go at Busina ang Magnificent Seven na nagsusulong para sa isang makatarungang transisyon sa halip na pag-phase out ng mga traditional jeepney. Naniniwala rin ang mga ito na kailangan ng palitan ng modernisasyon ang mga traditional jeepney para sa kaligtasan ng publiko nang hindi nahihirapan ang mga tsuper at operator. Para sa EuroTV News, Graciela Corazon sumasaludo sa bawat Pilipino. Nag-abiso ang Department of Agriculture sa mga mangingisda na huwag munang pumalaot kasunod ng banta ng Tropical Storm Paulo. Kasunod nito, inihanda na ng DA ang alokasyon ng insurance at credit funds para sa mga magsasaka at mangingisda na maaapektuhan. Narito ang aking report. Habang kumikilos pa kanluran si Bagyong Paulo sa bilis na 20 km per hour na may lakas at pagbugso ng hangin na 75 at 90 km per hour na inaasahang magbabagsak ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa, gayon din ang paglandfall nito sa Isabela at Aurora. Inabisuhan na ng Department of Agriculture DRRM Operation Center ang lahat ng mga magsasaka at mangingisda na paghandaan ng bagyo at maging maingat lalo na sa mga low-lying areas at nakatira sa coastal areas, partikular sa Ilocos Norte, Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Ayon sa DA, mas makabubuti sa mga mangingisda kung hindi muna pumalaot kung mataas ang alon at itabi na lamang ang kanilang mga bangka upang hindi na matangay ng posibleng malakas na hampas ng alon. Bukod sa mga mangingisda, pinayuhan din ang mga magsasaka na iposisyon na ang kanilang mga pananim, mga binhi, lalo na ang mga high-value crops na ilagay sa mga ligtas na lugar, gayon din ang mga kagamitan na kanilang pansaka. Inihahanda naman na raw ng DA ang alokasyon ng insurance at credit funds mula sa Philippine Crop Insurance Corporation at Agricultural Credit Policy Council para sa mga magsasaka at mangingisda na maaapektuhan ni Tropical Storm Paulo. Sa ngayon, nakatutok din ang DA sa galaw ng presyo ng mga agricultural products sa bansa, kasabay ng kanilang koordinasyon sa mga Regional Disaster Risk Reduction and Management Council at mga lokal na pamahalaan para sa pagpapatupad ng ilan pang preparedness measure. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofa sumasaludo sa bawat Pilipino. Kasunod naman ang arrest warrant laban sa 5 individual na sangkot sa pagpaslang sa dating PCSO board member na si Wesley Barayuga 5 taon nang nakararaan. 2 na sa mga ito ang sumuko na sa mga otoridad. Narito ang detalye. Sumuko na sa National Bureau of Investigation ang 2 individual na itinuturong sangkot sa naging pagpaslang kay dating PCSO board member Attorney Wesley Barayuga noong 2020. Sa isang press release, kinumpirma ng NBI ang pagsuko ng 2. Bunsod na rin ang arrest warrant na inilabas kamakailan ng Mandaluyong Regional Trial Court laban sa mga ito at 3 pang individual. Kinilala ang mga sumuko bilang sina Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza at dating Police Officer Nelson Mariano na sumuko noong ika-29 at ika-30 ng Setyembre. Ang 2 ring ito ang humarap sa House Quad Committee noong 2024 at umaming sangkot sa pagpaslang kay Barayuga. Sa parehong pagdinig, napangalanan ng iba pang mga pinaghihinalaang sangkot, kabilang na sina Roy Magarma, Edelberto Leonardo at Jeremy Causapin. Kasalukuyang nahaharap ang 5 individual sa kaso ng murder at frustrated murder kaugnay ng pagpaslang kay Barayuga. Para sa EuroTV News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino.
Not guilty. Ito ang tugon ng alkalde ng San Simon, Pampanga sa gitna ng aligasyong korupsyon at katiwalian laban sa kanya. Magbabalita si Shai Morales. Guilty sa kasong graft at extortion ang mayor ng San Simon, Pampanga na si Mayor Abunjo Jun Punsalan Jr. nitong Miyerkules. Ito ay 2 buwan matapos nang siya ay maaresto sa isang entrapment operation sa Clark, Pampanga noong September 7 kasama ang kasabwat na si Ed Ryan Dimla habang tumatanggap umano ng bag na may lamang 30 million pesos. Sa kanyang pagharap sa korte kahapon, itinanggi ni Punsalan ang aligasyon sa kanya. Ayon sa National Bureau of Investigation o NBI, nag-ugat ang kasong ito nang makatanggap ang NBI ng report mula sa Corporate Secretary at General Manager ng Real Steel Corporation. Ayon sa kumpanya, hinihingan umano sila ng halagang 80 million pesos kapalit ng hindi pakikialam ng munisipalidad sa pagpapatupad ng ordinansa bilang 24-0025 na nagbibigay ng tax incentives sa Real Steel Corporation. Pinagbantaan din daw ni Dimla na babawiin ang tax incentives ng Real Steel Corporation kung hindi matatanggap ang pera. Ayon naman sa isang kautusan mula sa Sandigan Bayan noong September 9, si Punsalan ay nauna nang nagbayad ng cash bonds na 90,000 pesos para sa bawat kasong isinampa laban sa kanya na may kaugnayan sa paglabag sa Republic Act No. 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Article 293 ng Revised Penal Code o robbery sa pamamagitan ng extortion. Samantala, ang Real Steel Corporation ay nagsumiti naman kaagad ng mosyon sa Office of the Ombudsman upang suspindihin si Punsalan dahil sa grave misconduct and serious dishonesty na kasalukuyan pang nakapending. Para sa EuroTV News, ako si Shai Morales, sumasaludo sa bawat Pilipino. Binuksan na sa publiko ang bagong pailaw sa Osmeña Highway sa bahagi ng Maynila na may habang 4 na kilometro. Mapapakinabangan ito ng mga motorista na kadalasan raw na aksidente dahil sa dilim ng kalsada. Narito ang detalye mula kay Catherine Landicho. Binuksan na sa publiko ang bagong tayong pailaw na mahigit 4 na kilometrong bahagi ng Osmeña Highway na inaasahang magbibigay ng dagdag na kaligtasan at seguridad sa mga motorista at pedestrian. 4.1 kilometers, 1,162 na ilaw at 24,000 lumens. Alright. Ito ay programa ng inyong pamahalang lungsod kung saan isa sa nire-request sa akin ng mga netizen, lalo na yung mga nagde-deliver ng pagkain sa motor, yung mga dinadala sa mga bahay-bahay. Sinasaklaw ng proyekto ang kahabaan ng Osmeña Highway mula Zubel Rojas Street sa hangganan ng Makati City at tumaraan sa mga lugar tulad ng San Andres, President Quirino Avenue, Linao Street, Pedro Hill Street, Plaza Dilao at Plaza Azul hanggang West Zamora. Sa isang panayam, nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat si Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso kay San Miguel Corporation President Ramon Ang na siyang nagbigay ng 20.8 million pesos sa donasyon upang maisakatuparan ang proyekto. Dahil sa bagong pailaw, inaasahang mababawasan na mga aksidente sa kalsada at mas magiging ligtas ang pagtawid ng mga pedestrian sa gabi. Para sa EuroTV News, Catherine Landicho, sumasaludo sa bawat Pilipino. Hindi sang-ayon ang mamamayan ng Greece sa pinirmahang batas na nagtatakda sa 13 oras na pagtatrabaho. Kasunod niya, nagsagawa ng 24 oras na kilos protesta ang ilang union at Greek workers para tutulan ang pagpapatupad nito. May balitang abroad si Son Santiago. Libo-libo manggagawa sa Greece ang lumahok sa isang 24-hour na general strike nitong Miyerkules bilang pagtutol sa isang panukalang batas na magpapahaba ng oras ng kanilang trabaho. Sa kurso ng demonstrasyon, huminto ang operasyon ng ilang mga land at water transport. Maging mga guro, kawani ng gobyerno at iba't ibang manggagawa mula sa iba't ibang bahagi ng kanilang bansa ay nagtungo sa kabisera para makiisa sa demonstrasyon. Sa panukala kasi, ang mga workers ay maaari magtrabaho na hanggang 13 oras kada araw, kumpara sa kasalukuyang 8 oras.
Dahil dito, 48 oras kada linggo ang magiging kabuuan na kanilang working hours kabilang narito ang overtime. Kada taon naman may hanggang 150 oras dito. Ayon sa ulat ng pahayagang The Guardian, giit ng pamahalaan ng Greece hindi sa pilitan ng reforma at limitado lamang ito sa 37 araw kada taon. Dagdag pa nila, maaari raw kumita ang mga manggagawa ng 40% higit pa sa kanilang overtime pay. Hindi naman kumbinsido dito ang mga worker unions ng Greece. Giit nila nagdudulot lamang ito ng sobrang work pressure at mga abuso sa mga manggagawa. Batay sa Eurostat, ang mga Greek ay kasalukuyan nagtatrabaho ng 39.8 oras kada linggo. Mas matagal ito kumpara sa average na 35.8 kada oras sa iilang bansa sa European Union. Nanawagan naman ang mga nagpoprotesta ng mas maikling oras na work week. Samantala, isa pang issue ng mga workers doon ay ang mababang pasahod. Sa kasalukuyan, nasa €880 lang kasi kada buwan ang minimum wage sa Greece. Isa umano ito sa mga pinakamababa sa kontinente ng Europa. Inaasahang tatalakayin naman ang naturang panukalang batas sa kanilang parlamento ngayong buwan. Para sa EuroTV News, ako si Son Santiago, sumasaludo sa bawat Pilipino. Alex Yala umabante sa quarterfinals ng Suju Open. Yan ang mga may init na sports balita hatid ni Kyle Basa. Pinatumba ni Alexandra Ayala si Greet Mitten sa kanilang quarterfinals matchup sa Suzhou Open sa China nitong October 1. Intense ang kanilang pagtatapat sapagkat ayaw magpatalo ng dalawang players. Umabot ito ng 3 oras. Sa 3 set na labanan, ito na ang may tatangging pinakamahabang laro ni Ayala ngayong taon. Ang final scores ay 7-6, 6-7 at 7-5. Ang susunod niyang makakatapat ay si Victoria Golubic ng Switzerland para sa last 8 ng kompetisyon. Nilulook forward ng Pinay ang kanyang pangalawang WTA title matapos niyang makamit ang ika-unang titulo niya sa Guadalajara Open nitong taon. Para sa EuroTV News, ako si Kyle Basa, sumasaludo sa bawat Pilipino. Samantala, pagkatapos ng 3 taon, muli nang magtatagpo ang Japanese rock band na One OK Rock at ang kanilang Filipino fans. Ngayong all set na ang kanilang bagong Asia Tour sa 2026. Alamin ang detalye ng concert tour sa report ni Sam Martos. Dumako naman tayo sa mundo ng entertainment para sa ating balitang showbiz. Handa na ba kayo muli makipag-rock-rockan? Dahil muli magbabalik sa bansa ang Japanese rock band na One OK Rock para sa kanilang Detox Asia Tour. Muling magbabalik sa bansa ang Japanese rock band na One OK Rock para sa kanilang Asia Concert Tour. Sa social media post ng Fat Life World, ibinahagi nila ang poster ng concert ng One OK Rock, kalakip ang presyo ng kanilang ticket. Nagsimula ang grupo noong 2005 na binubuo ng 4 na miyembro, kung saan maraming concert na rin ang kanilang nagawa at mga music festival ang napuntahan sa iba't ibang bansa. Matatanda namang huling bumisita sa bansa ang grupo na magkaroon sila ng sold-out concert na pinamagatang Luxury Disease Tour noong 2023 sa Araneta Coliseum. Bukod sa Manila, bibisitahin din nila ang mga bansang Bangkok, Seoul, Singapore, Taipei, Kuala Lumpur, Hong Kong, Shanghai at Jakarta. Mabibili naman ang kanilang concert ticket na nagkakahalaga ng 3,500 pesos hanggang 9,500 pesos simula October 18, 12 p.m. Philippine Time. Samantala, magaganap naman ang Detox Asia Concert Tour sa darating na March 4, 2026 sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. At yan ang ating balitang entertainment. Muli ako si Sam Martos. Balik sa inyo Vanessa, Henry at Mia. Maraming salamat, Sam Martos. Atin pong mga balita ang aming nakalap hanggang sa mga oras na ito. Para sa mga karagdagang balita at impormasyon, bisitahin kami sa aming official website, eurotvph.com. Muli, ako po si Vanessa Cleofas. Maaari nyo na rin papanood ang EuroTV News sa Pinoy Extreme Cable Channel. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ako po si Mia Layagi. At ako naman po si Henry V. Nicolas, para sa patas at tapat na pagbabalita, ito po ang EuroTV News. Sumasaludo sa bawat Pilipino.